Hello guys, so kumusta kayo? So syempre, focus muna tayo dito sa ROG Xbox Ally X. So sa vlog na to guys, no, i-compare natin siya. Syempre dito sa isa ko pang binili, which is itong Steam Deck. So ito guys, Steam Deck ko ay ito yung OLED na version. Let's go! Let's go! So unahin na natin guys sa dalawang to, syempre yung performance nila. Itong ROG Xbox na Ally X ay powered siya ng Z2 Extreme, which is yung latest sa processor ng AMD. Tapos meron siya guys 24GB na RAM. And ito namang Steam Deck OLED guys ay Zen 2 yung kanyang processor na syempre luma na yon, at meron siyang 16GB na RAM. So kung palakasan ba naman guys ang processor, syempre 1 point dito. And ito talaga guys, pwede mo siyang ilagay sa mas malaking monitor. Kamukha nito guys itong ginagamit ko na monitor ngayon, yung mahabang monitor na yan ng Xiaomi. So pag nilalagay ko siya guys sa monitor na yan, kayang-kaya nito guys up to 2K resolution. Pero syempre, kapag ka 2K resolution, medyo ilo-low mo or medium setting. Katulad guys ng Spider-Man, no, naka-medium settings lang siya pero naka 2K resolution siya. Ang Steam Deck naman guys ay yung processor niya guys, ginawa talaga yun para sa handheld. So pwede mo rin naman siya guys i-dock. Ang problema naman ito guys ay kapag ka mga bago yung mga games, sigurado mahihirapan to. Lalo na guys kapag ilalagay mo to sa monitor tapos tataasan mo yung resolution niya, no? So ito kasi is 800p lang. Ito naman guys is 1080p. So kapag ilalagay mo to sa mas malaking monitor, sigurado yan mahihirapan to. And nung tinesting ko siya guys dito sa mahabang monitor nga na to, so meron siyang dalawang black bar dito sa magkabilang gilid. Hindi kamukha guys ng ROG Xbox Ally X na talagang full screen talaga siya. So syempre pagdating sa performance, winner to. Itong ROG Xbox Ally X, which is sobrang obvious naman talaga. Then, sumunod naman natin guys ay yung ating display. So ito guys, ang display nito is 7 inches, 1080p, 120Hz, IPS LCD screen with VRR. Ito naman guys, ang display nito is 7.4 inches na 1280 by 800p HDR OLED display. So kung matagal ka nang nanonood ng vlog ko, pag sinabi ko guys na OLED, yan yung pinakamagandang display. So kung pagbabasihan ko guys yung display na tong dalawang to, para sa akin to guys kahit na mas mataas yung resolution nito kaysa dito, ay mas pipiliin ko pa rin talaga guys itong OLED display. Kasi iba talaga guys kapag ka OLED. Talagang sobrang panatiko talaga ako ng OLED eh. So guys, hindi ko masyadong ginagamit yung 1080p. Ang ginagamit ko talaga dito is 720p. No, kasi maliit lang naman yung screen niya eh. So itong Steam Deck OLED guys, kahit na 800p lang siya, ang ganda guys ng display niya. Dahil nga guys sa OLED siya, 7.4 inches lang naman yung display niya eh. No? So 720 to 800p guys. Sakto na yun guys sa mga ganito kaliit na display. Para sa akin to guys, pagdating sa display, syempre Steam Deck OLED pa rin. So next naman tayo guys, doon tayo sa operating system and syempre sa software. Dito tayo guys sa ROG Ally X, syempre Windows 11 siya. Sobrang laki guys ng gaming library dito kasi yung mga games sa Steam, syempre malalaro mo rin yan dito. Xbox Game Pass guys, malalaro mo rin siya dito. Yung Epic Games guys, malalaro mo rin siya dito. Yung GOG Games guys, malalaro mo rin siya dito. So halos lahat guys ng games malalaro mo dito. Pero lang guys, yung mga exclusive sa Nintendo kamukha ng Mario, Pokemon, pero pwede mo yun guys i-emulate dito. So kung marunong ka lang guys kumalikot ng Windows, ito guys yung pinakamaganda sa lahat ng emulation device. Matagal na akong gumagamit ng Windows, kaya guys, kabisado ko guys yung Windows, kaya kahit na anong game kaya kong paandarin dito sa Windows. So ang Steam Deck naman guys, ang pinagmamalaki nito ay yung ganyang SteamOS. Siyempre Linux based yun. Sobrang pulido talaga nito. Kung gusto mo ng console-like experience na talaga battery smooth na tinatawag, yung wala kang magiging problema, walang hang, walang delay, talagang kahit na i-navigate mo lang siya guys ng controller ay magagawa mo. So ang problema lang guys para sa akin dito sa Steam Deck ay talagang ginawa lang to guys para sa mga Steam games. Siyempre kung marunong kang kumalikot, pwede ka rin maglagay ng emulator dito, pero mostly talaga guys ng games dito ay galing talaga sa Steam. So yung mga games dito guys, pwede mong ilagay dito, pero karamihan sa mga games dito ay hindi mo guys pwedeng ilagay dito. Katulad guys nito, itong PC Game Pass. Kung ayaw mo guys na bili ka ng bili ng games, pwede kang mag-register dito sa PC Game Pass, no? So nagbabayad ka lang ng 320 pesos monthly and makaka-download ka na guys ng mga games dito sa PC Game Pass. So para ka lang rin nagre-renta ng mga games, no? Or parang Netflix, pero imbis na movie yung nire-rent mo, ang nire-rent mo dito is mga games. So mahigit 300 games guys yung nandito sa PC Game Pass. So yung latest na Ninja Gaiden guys is mada-download mo na dito nang wala kang babayaran na basta subscriber ka ng Game Pass. So yun nga guys yung ginagandaan kapag Windows ka nga. Kasi nga meron siyang Game Pass. Di ka mukha sa Steam, no? Wala siyang Steam Pass eh, no? So sana lang
balang araw na magkaroon rin yung Steam ng parang subscription base na mga games. Kasi ginagawa na yan ng Xbox, ginagawa na rin yan ng PlayStation. Sa Nintendo guys, meron namang Nintendo Online, kaso yung madadownload mo lang doon na mga games ay mga lumang games. Kamukha ng GameCube, yung mga Super Nintendo, yung mga Famicom. So yun lang guys yung mga madadownload mo sa Nintendo. Pero yung mga AAA games guys ng Nintendo, no, walang ganon, walang subscription base, kailangan mo talagang bilhin yun. So sana rin, no, balang araw na maisipan rin ng Steam na magkaroon sila ng subscription base na mga games para guys mas makamura tayo sa mga games. Ang isa pa guys kinagandaan, syempre sa Windows, gumagana yung mga games na alam mo na, kamukha ng nasa secret app, di ba? Yung pwede ka mag-download ng mga games na hindi ko na sasabihin kasi alam nyo na kung ano ibig sabihin. Dito kasi guys sa Steam, no, mapapansin nyo yung mga games ko dito mga luma kasi lahat to is bayad ko. Yan, paid ko lahat yan. So ang binayaran kong game sa Steam is 56 na game. Yan, usually yan mga luma. Pero dito sa Windows, grabe, daan yung games talaga dito kasi sa PC Game Pass pa lang 300 games na Tapos sa Steam ko naman dito, ito pakita ko sa inyo. Ang all games ko dito guys is 66 na games, pero dito sa Steam ko 56 kasi yung 10 dito is dinownload ko dun sa Secret Top. Yan, kamukha nitong Last of Us, etong Tekken 8, etong Metal Gear Solid, etong Spider-Man 2, yung God of War, no? So mga dinownload ko yun sa Secret Top. So kung gusto mo rin guys mag-avail nun, so ipa-flash ko na lang sa screen kung saan ba guys nakaka-avail nun. So pagdating guys sa OS, eto na lang nasabihin ko tie na lang silang dalawa. So kung techie ka guys eto bilhin mo, Windows. Kasi marami kang pwedeng gawin dito kung mahilig ka magkalikot-kalikot guys. Eto guys, napakagandang kalikutin nito kasi Windows to. Pero kung hindi ka guys techie, gusto mo lang na pagdampot mo ng handheld mo, ay maglalaro ka na lang, syempre, Steam Deck ka pa rin. Kasi kung ako lang naman marami akong pera, bibili ako ng maraming Steam games tapos lalaruin ko siya guys doon sa Steam OS rin na isa ko pang handheld, which is yung Lenovo Legion Go S. So doon ko siya guys lalaruin kasi iba pa rin talaga guys kapag ka Steam OS yung ginagamit mo, no? Kasi sobrang smooth niya talaga. Wala kang magiging problema dito, walang hang, walang lag. Hindi ka mukha dito guys, minsan naglalag pa Kahit sabihin mo na guys na naka Xbox full experience na siya, wala na siyang start menu. Iba pa rin talaga guys kapag ka Steam Deck. Sobrang smooth talaga guys kapag ka Steam Deck or naka Steam OS ka. So next naman tayo guys ay doon tayo sa battery life. So ito is powered siya ng 80 watt-hour na battery. Ang Steam Deck OLED naman guys is powered siya ng 50 watt-hour na battery. So kung titingnan nyo, no, parang sir, ang laki, halos doble yung battery niya. Pero in real life performance yan guys, halos pareho lang silang dalawa. Kasi guys, ang Steam OS sobrang optimized talaga nito. Kaya kahit na 50 watt-hour lang yung battery nito, mapapansin nyo na sobrang tagal malobat nito. And at the same time nga guys, naka-OLED display siya. So ito naman, nilakihan talaga niya yung battery para makasabay siya guys dun sa tagal malobat nitong Steam Deck OLED. Kasi yung unang release talaga nito ay 50 watt-hour lang rin yata, yung kulay puti na ROG Ally. Tapos nung nilabas nila X, ginawa nilang 80 watt-hour. So walang hype guys, no? Ang battery life talaga nito ay tumatagal siya ng 2 to 3 hours lang talaga kapag ka AAA games. Ito naman guys, tumatagal rin siya ng halos ganun rin talaga guys sa mga AAA games, no? Kaso syempre mas masarap maglaro dito kasi mas malakas to. Pero kapag ka mga indie games, parehong makuna to. Aabot to guys pareho ng mga 4 to 6 hours. So ganun sila guys katagal malobat. So pagdating guys sa battery para sa akin to guys sa real world performance, hindi natin papansinin yung nasa papel na 80 versus 50, tie lang talaga sila para sa akin. So isa pa guys sa kinagandaan kung hindi mo ginagamit tong dalawang to ay yung sleep mode nitong Steam Deck, no? Kasi yan yung advantage talaga nito sa Windows. Halimbawa, pinindot mo siya, kahit na ilang araw mong balikan yan, halos hindi mababawasan yung battery niyan. Okay, so pag in-on mo ulit siya, yan nandito ka pa rin. So yun guys ang pinagmamalaki talaga ng Steam Deck at yun rin guys ang hinahanap ng karamihan sa atin, no, na nakatry na ng Steam Deck tapos nag-upgrade tayo sa Windows. Yung sleep mode talaga guys ng Steam Deck, grabe. Sa Windows kasi guys, no, kapag in-sleep mo siya, minsan pagbalik mo naghang na siya. Pero dito guys sa full screen experience, medyo maganda na yung kanyang sleep mode. Lalo na guys sa ROG Xbox na Ally X or kahit na yung ROG Ally X lang guys, maganda na yung kanyang sleep mode. Pero actually hindi naman siya sleep mode no. So ang gagawin mo dito dapat ay ilalagay mo siya sa hibernate. So ganito lang guys yung gawin mo. Syempre press mo lang to na matagal para lumabas yung task. Yan, so salamat sa mga nag-suggest nun kasi nung una hinahanap ko yung button na yun Tapos punta ka lang ng Windows Desktop, tapos punta ka lang guys ng settings,
Pagpunta mo guys ng settings, type mo lang dito ay power button. May nakalagay dito guys yung pangalawa, change what the power button does when on battery power, no? So itap mo lang yan. Tapos guys dito, hanapin mo lang to. Itong power button controls. Yan o, pressing the power button will make my PC. Ang default mode niyan guys is naka-sleep, no? So ilalagay mo guys siya sa hibernate. Ito rin guys, on battery, ilalagay mo rin siya guys sa hibernate. Okay? Ang problema kasi guys, no, kapag ka naka-sleep mode siya, minsan biglang gigising yan eh. Or biglang mag-on. Paano guys kapag ka nasa cabinet mo to? Pagbukas mo guys ng cabinet, sobrang init na no, dahil nga yung exhaust niya, umikot na doon sa loob ng cabinet. Tapos minsan kapag ka charge mo siya, mag-on siya. Kapag ka naka-sleep mode lang siya. Hindi ka mo guys kapag ka naka-hibernate, syempre pag pinindot mo to, so hintayin mo lang na mamatay yung ilaw dito. Yan, so pag namatay na guys yung ilaw niya, so pag binalikan mo to guys kahit ilang araw, para na rin siyang Steam Deck na hindi siya halos nabawasan ng baterya. So pag pinindot mo ulit to, yan, kaso medyo matagal talaga to yan. Di ka mo guys sa Steam Deck, pag pinress mo yung power button, pag open mo, okay na kaagad siya. Ito yan guys, pupunta pa siya dyan. Tapos, ipi-fingerprint mo pa yan. So, saka ka pa makakapaglaro. So, pagdating guys sa sleep mode talaga, walang tatalo sa Steam Deck. Ang presyo kasi nito guys ngayon is 57,000 pesos. Ito naman guys, ang presyo nito kapag ka 512 is 35,000 pesos. Kapag ka 1 terabyte naman is 43,000 pesos. No? So, ganun yung presyo niya. So, ang laki ng price difference nila. Siyempre, kung hindi naman issue yung pera sa inyo at meron naman kayong budget, dumiretso na kayo dito sa ROG Xbox Ally X. Pero kung nagtitipid kayo guys at syempre medyo tight kayo sa budget, eto guys, sobrang ganda pa rin talaga ng Steam Deck. Talaga guys, kahit sino yung tanungin nyo sa tech world o sa mga mahilig sa handheld, ang laging i-recommend talaga sa'yo lagi ay Steam Deck na lang yung bilin mo. Iba pa rin talaga ang Steam Deck, sobrang smooth pa rin talaga nito. Lalo na guys na sobrang daming update nito, and syempre guys may community to na talagang sinusuportahan tong Steam Deck. So pwede kang gumamit lang dito ng lossless scaling yan o. So kahit na medyo underpowered na siya, makakuha ka pa rin dito guys ng 60 to 90 frames sa mga AAA games. So wag na natin pag-usapan yung presyo. Ang pag-usapan na lang natin guys yung value for money or yung katumbas nung binabayaran mo. So para sa akin guys pagdating sa value for money, syempre walang tatalo guys sa Steam Deck kasi again, ang Steam Deck ay nabebenta to ng mura ng Steam. Kasi nga guys, sa kanila ka pa rin bumibili ng games. Yan, ito mga games na to guys, sila rin yung nagbebenta nito. Kaya kaya nila guys ibaba yung presyo nito. Kasi nga guys, kikita pa rin naman sila dun sa games. Hindi kamukha ng mga PC gaming handheld, kamukha ng Lenovo Legion Go, kamukha nitong ROG Ally X, kamukha ng ROG Xbox Ally X, at kung ano-ano pa mga Windows gaming handheld, no? Kaya sila mahal guys, kasi one time mo lang itong bibilin. Kapag ka bumili ka sa kanila guys, doon na guys natatapos yung transaction nyo. Kasi yung mga games guys na ilalagay mo dito, syempre galing nga sa third party. Kamukha nga ng Steam, kamukha guys ng Microsoft, Epic Games, GOG, etc. No? So doon ka guys bibili ng game. So ang income nila guys, nanggagaling lang talaga siya dito sa handheld. Hindi nga guys kamukha ng Steam Deck na pag bumili ka sa kanila, kahit na mura nila itong ibigay, babawi sila guys doon sa sales ng games. So parang sa Nintendo rin yan guys Yung Nintendo Switch 2 guys, di ba ang presyo na ngayon is 30,000. Yung Nintendo Switch OLED naman, ang presyo naman is 15,000. Yung Switch nga guys, 8,500 na lang makakabili ka na nun So bakit guys nabibenta ng Nintendo ng mura yon? Syempre, sa Nintendo ka pa rin bibili ng game. Isa pa guys na nakikita ko kung bakit ang mamahal ng mga Windows gaming handheld ay dahil nga guys sa Windows sila. Kasi pag bumili ka ng original na OS ng Windows, mahal talaga. Hindi ka mukha guys ng Linux. Ang Linux is parang libre lang yan Di ba? Parang libre lang yan. So, syempre, yung bayad doon sa Windows na OS, pinapatong pa talaga nila dito sa handheld na to. So, syempre guys, conclusion na tayo. Bilhin mo itong ROG Xbox Ally X kung gusto mo guys ng maximum performance. Yung talagang latest na mga AAA games guys. Malararo mo siya ng mas magandang graphics and syempre, mas mataas na resolution. Tapos, bukod nga guys sa paglalaro, ay gusto mo rin magamit yung ibang features ng Windows. No? So, pwede kang mag-edit dito ng videos. Pwede ka guys gumamit dito ng Microsoft Word, PowerPoint, Excel, etc. So ito guys, para ka lang may maliit na desktop o laptop na Windows. Sa Steam Deck kasi guys, no, hindi mo magagawa yung productivity, no? Kasi ito talaga made for pure gaming talaga to And syempre guys, no, kung hindi issue nga yung pera sa'yo, mas maganda guys, dumiretso ka na dito sa ROG Xbox na Ally X. Bilhin mo naman guys itong Steam Deck OLED kung gusto mo guys ng best na display na experience. Kasi nga guys, yun na nga yun, OLED siya. So kahit na mas mababa yung resolution nito guys, mas maganda pa rin sa akin yung OLED kesa dito. Iba guys yung dating sa mata ko no? Kaya addict na addict talaga ako sa OLED And syempre kung hindi ka masyadong techie, yung pagdamag
dadampot mo nito, maglalaro ka na lang, 'di ba? Sobrang easy niya lang talaga i-navigate, and yung suspend niya na kahit na ilang araw mo tong iwanan, pag on mo ulit nito, nandoon ka pa rin guys kung saan windows mo siya sinuspend o in-sleep. And usually naman ng mga ginilalaro mo guys ay mga Steam games lang naman. Wala ka namang game sa Epic, wala ka namang PC Game Pass. At syempre, kung gusto mo guys yung best value for money, yung alam mong yung perang binayaran mo is sobrang sulit talaga guys. Syempre, wala pa ring tatalo sa Steam Deck. So ang tanong naman natin ngayon guys, kung meron ka ng Steam Deck OLED, worth it ba na mag-upgrade sa ROG Xbox na Ally X? So ito naman guys yung sagot ko dyan. So worth it siya guys mag-upgrade, syempre kung marami kang pera. At syempre, gusto mo ng latest na handheld at gusto mo guys na malaro yung mga latest na mga AAA na mga game. And hindi naman guys worth it na mag-upgrade syempre kung kulang yung budget mo at kung yung mga nilalaro mo naman guys ay mga katulad ng nilalaro ko na mga lumang games lang naman. So guys, kung nakatulong naman sa'yo mag-decide ng video na to kung ano ba yung bibilin mo dito sa dalawang to, kung ROG Xbox Ally X ba o Steam Deck na OLED pa rin, ay wag mo na makakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre like mo na rin tong video na to at turn on mo na rin notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa mga gadgets. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!